Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at luntiang kabundukan, naninirahan si Mang Isko, isang simpleng magsasaka na kilala sa kanyang sipag at kabutihang loob. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, siya'y nagigising upang simulan ang gawain sa bukid. Bit-bit ang kanyang lumang sombrero at kalaykay, tinatahak niya ang makitid na pilapil habang ang hamog ay marahang kumakapit sa kanyang mga paa. Hindi marangya ang kanyang buhay, ngunit sapat upang mabuhay ng marangal. Mag-isa na lamang siya sa kanyang kubo mula nang pumanaw ang kanyang asawa ilang taon na ang nakalilipas. Wala rin siyang anak, kaya't ang kanyang bukid ang nagsilbing kanyang kasama at tahanan ng kanyang mga pangarap. Isang umaga, habang abala siya sa pagtatanim ng mga punla ng palay, napansin niya ang kakaibang pagaspas ng mga dahon sa gilid ng kanyang bukid. Sa unay inakala niyang isa lamang itong karaniwang ibon na naghahanap ng pagkain. Ngunit nang kanyang lapitan, tumambad sa kanya ang isang maliit na ibon na nakahandusay sa lupa. Ito ay may kakaibang anyo. May makukulay na balahibo na kumikislap sa sinag ng araw at ang kanyang mga mata ay tila puno ng takot at pagod. Ang isa nitong pakpak ay tila napinsala at may bahid ng dugo na unti-unting kumakalat sa mga balahibo nito. "Kaawa-awa ka naman," mahina niyang sambit. Maingat na lumuhod si Mang Isko at dahan-dahang kinuha ang ibon sa kanyang mga palad. Hindi ito pumalag, bagkus ay tila nagtiwala sa kanyang paghawak. Sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi nagdalawang isip ang magsasaka na tulungan ang sugatang nilalang. Dinala niya ang ibon sa kanyang kubo. Gumamit siya ng malinis na tela upang linisin ang sugat nito at pinainom niya ito ng kaunting tubig gamit ang isang maliit na dahon. Naghahanap din siya ng mga halamang gamot sa likod ng kanyang bahay. Mga dahong minana pa niya sa kaalaman ng kanyang yumaong asawa. Habang ginagamot niya ang ibon, hindi maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Parang ang hangin ay tumigil at ang mga kuliglig ay pansamantalang nawala sa kanilang awit. Tanging ang marahang paghinga ng ibon ang kanyang naririnig. "Hindi kita pababayaan," bulong niya, na para bang naiintindihan siya ng ibon. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging maingat si Mang Isko sa pag-aalaga sa kanyang bagong kaibigan. Pinapakain niya ito ng butil, pinapainom ng tubig, at araw-araw ay nililinis ang sugat nito. Unti-unti, ang dating mahina at halos walang buhay na ibon ay nagsimulang magpakita ng lakas. Ngunit kasabay ng paggaling nito ay ang pagsisimula ng mga kakaibang pangyayari sa paligid ng kubo. Isang gabi, habang si Mang Isko ay natutulog, nagising siya sa isang banayad na liwanag na nagmumula sa sulok ng kanyang silid. Nang kanyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang ang ibon, ang parehong ibon na kanyang inalagaan, ay nagliliwanag sa kakaibang paraan. Ang mga balahibo nito ay kumikislap na tila may sariling buhay. Hindi siya nakagalaw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kanyang payak na buhay. Isang pagbabagong hindi niya kailanman inaasahan. Nagising si Mang Isko kinabukasan na tila ba isang panaginip lamang ang kanyang nasaksihan noong gabi. Tahimik ang kanyang kubo, at ang sinag ng araw ay marahang pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng dingding na kawayan. Sa isang sulok, naroon ang ibon, nakahimlay, tila payapa, at wala na ang kakaibang liwanag na kanyang nakita. Napakamot siya sa ulo. "Marahil ay napagod lamang ako kahapon," bulong niya sa sarili. Ngunit nang siya'y lumapit upang pakainin ng ibon,
Napansin niyang masigla na ito kumpara sa mga nakaraang araw. Ang sugat sa pakpak nito ay bahagya ng natuyo at ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot kundi tila may kakaibang talino na nagmamasid sa kanya. "Magaling," nakangiting sabi ni Mang Isko. "Malapit ka nang makalipad muli." Sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay, naging bahagi na ng kanyang araw ang pag-aalaga sa ibon. Hindi na siya gaanong nakararamdam ng pag-iisa. Sa bawat pag-uwi niya mula sa bukid, tila may naghihintay sa kanya. Isang maliit na nilalang na nagbibigay ng kakaibang aliw sa kanyang puso. Ngunit hindi nagtagal, muling nagpakita ang hiwaga. Isang hapon, habang siya'y nagpapahinga matapos ang maghapong pagtatrabaho, napansin niyang ang paligid ng kanyang bukid ay tila mas luntian kaysa dati. Ang mga palay na dati mabagal ang tubo ay tila biglang sumigla. Ang mga dahon ay mas makintab at ang hangin ay may dalang kakaibang bango na hindi niya maipaliwanag. Napatingin siya sa ibon na nakadapo sa gilid ng bintana. "May kinalaman ka ba rito?" tanong niya kalahating pabiro. Ngunit sa halip na lumipad palayo, ang ibon ay tumitig lamang sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, tila nagkaroon ng katahimikan na hindi pangkaraniwan. At saka, sa kanyang labis na pagkamangha, narinig niya ang isang tinig. "Hindi mo dapat ipag-alala, Mang Isko." Napaatras siya sa gulat. Napalingon siya sa paligid. Hinanap kung saan nagmula ang tinig. Ngunit wala siyang ibang nakita kundi ang ibon. "At huwag kang matakot," muling sabi ng tinig. Malinaw, banayad, at tila nagmumula mismo sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw ba ang nagsasalita?" Nanginginig niyang tanong. Hindi gumalaw ang tuka ng ibon, ngunit ang tinig ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Oo, ako ang ibong iyong iniligtas." Hindi agad nakapagsalita si Mang Isko. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at ang kanyang isipan ay punong-puno ng tanong. Ngunit sa halip na matakot, unti-unting nanaig ang kanyang pagkamangha. "Anong klaseng nilalang ka?" tanong niya sa wakas. "Isa lamang akong nilikhang may tungkulin," sagot ng ibon. "Ngunit ako'y nasugatan habang tinutupad ang aking misyon. Kung hindi dahil sa iyong kabutihan, ako'y maaaring tuluyan ng naglaho." Umupo si Mang Isko sa malapit na bangko, pilit inuunawa ang kanyang naririnig. "Kung ganoon, ang mga pagbabago sa aking bukid, ikaw ang may gawa noon? Bahagi lamang iyon ng aking pasasalamat," tugon ng ibon. "Ang kabutihang ipinakita mo ay hindi basta-basta nakakalimutan." Napabuntong hininga ang magsasaka. Hindi niya kailanman inakala na ang simpleng pagtulong sa isang sugatang ibon ay magdadala ng ganitong uri ng hiwaga sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang kababaang loob. "Hindi ko yon ginawa para sa kapalit," mahina niyang sabi. "Ginawa ko iyon dahil iyon ang tama." Sandaling natahimik ang paligid, at sa katahimikang iyon, tila mas lalong luminaw ang presensya ng mahiwagang ibon. "Mas lalo kitang hahangaan dahil dyan," sagot nito. "Ngunit tandaan mo, Mang Isko, ang bawat biyaya ay may kaakibat na pagsubok." Napatigil si Mang Isko sa kanyang paghinga. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Ngunit bago pa man siya makakuha ng sagot, biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. Ang mga dahon ay nagkaluskos at ang langit na kanina'y maliwanag ay biglang nabalot ng maiitim na ulap. May paparating. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Isko na ang kanyang tahimik na buhay ay tuluyan ng mawawala. Kasabay ng pagdating ng isang panganib na hindi niya palubos na nauunawaan. Lumakas ang hangin,
na tila may dalang babala mula sa kalangitan. Ang mga ulap ay nagsimulang mag-ipon, bumibigat at dumidilim na para bang may itinatagong galit. Nakatanaw si Mang Isko sa labas ng kanyang kubo habang ang mga dahon ng palay ay sabay-sabay na yumuyuko sa hampas ng hangin. Hindi ito pangkaraniwang bagyo, mahina niyang sambit. Sa kanyang tabi, ang mahiwagang ibon ay tahimik na nakadapo, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa malayong kabundukan, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Ayon sa matatanda, may naninirahan daw doon na hindi tao, isang nilalang na matagal nang nakalimutan ngunit hindi tuluyang nawala. Doon siya nagmumula, wika ng ibon sa kanyang isipan. Napalingon si Mang Isko. Sino? Ang anino na paparating. Napakunot ang noo ng magsasaka. Ano ang nais niya? Kapangyarihan. At ako ang kanyang hinahanap. Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa gilid ng pintuan. Bakit ikaw? Hindi agad sumagot ang ibon. Sa halip, bahagya nitong ibinuka ang pakpak na dati sugatan. Ngayon, ito'y halos ganap ng magaling. At sa bawat galaw nito ay may banayad na kislap na tila nagmumula sa loob mismo ng kanyang balahibo. Ako ay hindi lamang isang ibon, sagot nito. Ako ay tagapangalaga ng balanse sa kalikasan. Ang aking kapangyarihan ay nagbibigay buhay, ngunit maaari ring gamitin upang magdulot ng pagkasira. Napalunok si Mang Isko. At gusto niyang kunin ang kapangyarihang iyon? Oo. Isang malakas na kulog ang biglang umalingaw-ngaw kasabay ng pagbuhos ng ulan. Sa di kalayuan, sa gilid ng kabundukan, may isang anyong tila gumagalaw. Isang maitim na hugis na unti-unting bumababa patungo sa kanilang lugar. Napaatras si Mang Isko. Nakikita ko siya. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng ibon. Ngunit kailangan mong magpasya. Ano ang kailangan kong gawin? Kung mananatili ako rito, ikaw ang magiging unang maaapektuhan. Ngunit kung ako'y aalis, maaaring hindi na kita muling makita. Tahimik na napatingin si Mang Isko sa ibon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang munting nilalang na ito ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Isang kasama na nagbigay sa kanya ng pag-asa at kakaibang saya. Ngunit ngayon, kailangan niyang pumili. Kung aalis ka, dahan-dahan niyang sabi, mapipigilan ba ang panganib? Maaaring mabawasan, tugon ng ibon. Ngunit hindi ganap na mawawala. Ang anino ay matagal nang naghihintay at hindi siya basta susuko. Tumahimik ang magsasaka. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak, tila sumasalamin sa bigat ng kanyang desisyon. Sa wakas, napabuntong hininga siya. Kung ganoon, wika niya, hindi ka aalis. Napatingin ang ibon sa kanya. Haharapin natin ito, magkasama. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa hangin. Ang takot ay napalitan ng katatagan. Ang simpleng magsasaka ay hindi na lamang isang tagamasid. Siya ay naging bahagi ng isang laban na hindi niya kailanman inaasahan. Sa malayo, ang anino ay patuloy na lumalapit. At kasabay nito, nagsisimula ang isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim, sa gitna ng isang payak na bukid. Humahagupit ang ulan sa bubong ng kubo ni Mang Isko, tila bawat patak ay may dalang babala. Ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga kawayan, at ang dilim ay unti-unting lumalalim habang papalapit ang gabi. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nananatiling matatag si Mang Isko. Hawak ang isang lumang itak, hindi bilang sandata ng dahas, kundi bilang simbolo ng kanyang paghahanda. Sa kanyang tabi, ang mahiwagang ibon ay nakadapo sa kanyang balikat. Ang mga balahibo nito ay bahagyang nagliliwanag,
nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. Malapit na siya, mahinang wika ng ibon. Hindi sumagot si Mang Isko. Nakatuon ang kanyang mga mata sa pintuan ng kubo. Nakabukas, handang harapin ang anumang darating. Makalipas ang ilang sandali, isang malakas na hangin ang biglang pumasok, kasabay ng pagpatay ng ilaw ng kanilang lampara. Ang paligid ay nabalot ng dilim, maliban sa mahinang liwanag na nagmumula sa ibon. At doon, sa may pintuan, unti-unting nabuo ang isang anyo. Isang matangkad na figura, nababalot ng maitim na ulap, at may mga matang kumikislap sa kakaibang pulang liwanag. Hindi ito ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na anino. Isa itong nilalang na tila hinubog mula sa galit at paghihintay. Sa wakas, ang tinig nito ay mababa at malamig, tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Natagpuan din kita. Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa kanyang itak. Hindi ka malugod na tinatanggap dito. Bahagyang natawa ang nilalang. Ikaw ang magsasaka na nagligtas sa kanya. Hindi siya isang bagay na maaari mong kunin, matatag na sagot ni Mang Isko. Dahan-dahang umusad ang nilalang papasok sa kubo. Sa bawat hakbang nito, tila nanginginig ang sahig at ang hangin ay lalong lumalamig. Hindi mo nauunawaan ang iyong kinakalaban, sabi nito. Ang kapangyarihang taglay ng ibong iyan ay hindi para sa isang tulad mo. Ibigay mo siya sa akin at hindi kita sasaktan. Tahimik na tumingin si Mang Isko sa ibon at saka muling humarap sa nilalang. Hindi ko siya ipagpapalit kahit sa sarili kong buhay. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa kubo. At pagkatapos, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagbugso ng maitim na enerhiya mula sa nilalang. Tinamaan nito ang dingding ng kubo na agad nagbitak at halos gumuho. Napaatras si Mang Isko, ngunit hindi siya bumitaw sa kanyang paninindigan. Lumayo ka! Sigaw ng ibon, at sa unang pagkakataon, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay lumakas. Isang bugso ng maliwanag na enerhiya ang sumalubong sa maitim na kapangyarihan ng nilalang. Sa gitna ng kubo, nagbanggaan ng liwanag at dilim, isang tanawin na tila hindi kabilang sa mundong iyon. Ngunit kahit may lakas ang ibon, kapansin-pansin ang kanyang panghihina. Hindi pa ako ganap na magaling, mahina nitong sabi. Napansin iyon ng nilalang at ngumiti ito ng may pangungutya. Kung ganoon, mas madali kang makukuha. Muli itong sumugod, mas malakas at mas mapanganib. Ang kubo ay nagsimulang gumuho sa lakas ng kanilang banggaan. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang ginawa ni Mang Isko. Hindi siya umatras. Sa halip, tumakbo siya papunta sa nilalang. Bitbit ang kanyang itak at ang buong lakas ng kanyang loob. Sa gitna ng unos, ang isang simpleng magsasaka ay tumindig laban sa isang nilalang ng dilim. At ang laban ay nagsimula pa lamang. Sa gitna ng nagwawasak na hangin at naglalabang puwersa, sumugod si Mang Isko nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya alintana ang panganib, ang nasa isip lamang niya ay ang protektahan ang ibong kanyang iniligtas. Hindi kita hahayaang kunin siya, sigaw niya habang itinaas ang kanyang itak. Ngunit bago pa man niya marating ang nilalang, isang malakas na puwersa ang sumalubong sa kanya. Para siyang tinulak ng hangin na may bigat ng bato, dahilan upang siya'y mapatumba at gumulong sa sahig ng kubo. Napadaing siya sa sakit, ngunit agad na pilit bumangon. Walang silbi ang iyong lakas, malamig na sabi ng nilalang. Isa ka lamang hamak na tao. Sa likod niya, ang mahiwagang ibon ay pilit na pinapalakas ang kanyang liwanag, ngunit halatang nanghihina pa rin ito. Ang kanyang paghinga ay mabigat
at ang kanyang pakpak na dati sugatan ay muli na namang nanginginig. Mang Isko, huwag, mahina nitong wika. Ngunit hindi nakinig ang magsasaka. Sa halip, tumayo siya muli. Dugo ang tumutulo sa kanyang noo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Maaaring mahina ako, sabi niya, pero hindi ako duwag. Isang sandaling natahimik ang nilalang, tila sinusukat ang kanyang kaharap. At ano ang magagawa ng tapang laban sa kapangyarihan? Tanong nito. Hindi sumagot si Mang Isko. Sa halip tumingin siya sa ibon, ang maliit na nilalang na nagdala ng himala sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na kumalat sa kanyang dibdib. Isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito galit, hindi rin takot. Ito ay isang matinding hangaring protektahan, isang uri ng pagmamalasakit na lampas sa sarili. At mula roon, may nangyaring hindi inaasahan. Ang mahinang liwanag na nagmumula sa ibon ay unti-unting kumalat, hindi lamang sa paligid, kundi pati sa katawan ni Mang Isko. Ang kanyang dibdib ay tila nagningning at ang kanyang mga mata ay napuno ng kakaibang liwanag. Napaatras ang nilalang. Ano ito? Hindi rin maipaliwanag ni Mang Isko ang nangyayari, ngunit ramdam niya ang lakas na unti-unting dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi ko alam, sagot niya, pero hindi kita hahayaang manalo. Muli siyang sumugod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating mahina. Sa bawat hakbang niya, tila may liwanag na sumusunod, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Sinubukan siyang pigilan ng nilalang, ngunit sa unang pagkakataon, nagawa niyang makalapit. Isang mabilis na galaw, at ang kanyang itak ay tumama sa anino. Isang malakas na sigaw ang umaling-awngaw sa buong kubo. Ang nilalang ay napaatras, tila nasaktan, hindi ng bakal, kundi ng liwanag na taglay nito. Imposible, ungol nito. Sa likod, ang ibon ay bahagyang ngumiti, kung ito man ay maituturing ng ngiti. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, wika nito. Ito ay nagmumula sa puso. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang nilalang ay unti-unting bumangon muli at ang kanyang anyo ay mas lalong dumilim. Kung ganoon, galit nitong sabi, wawasakin ko kayong dalawa. Muling kumulog ang langit at ang hangin ay lalong lumakas. Ang laban ay mas lalo pang tumitindi at ang susunod na mangyayari ay magtatakda ng kapalaran ng lahat. Ang galit ng nilalang ay nagdulot ng mas matinding dilim sa paligid. Ang hangin ay tila naging mabigat at ang bawat paghinga ay nagiging mahirap. Sa gitna ng nagwawasak na puwersa, nanatiling nakatayo si Mang Isko. Liwanag ang bumabalot sa kanyang katawan at ang kanyang puso ay nag-aalab sa isang layuning hindi matitinag. Sa kanyang tabi, ang mahiwagang ibon ay bahagyang nakaangat sa hangin. Bagamat hindi pa ganap ang kanyang lakas, ang kanyang liwanag ay mas malinaw na ngayon. Parang tumutugon sa tapang ng magsasaka. Mag-ingat ka, wika ng ibon. Hindi pa niya ipinapakita ang kanyang tunay na anyo. Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa kanyang itak. Kung ganoon, handa akong harapin iyon. Sa sandaling iyon, ang nilalang ay biglang tumawa. Isang tunog na tila sumasalamin sa kawalan ng awa. Hanga ako sa iyong tapang, sabi nito. Ngunit sapat na ang paglalaro. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang maitim na ulap na bumabalot sa kanya ay lumawak, kumapal, at nagsimulang mag-anyong mas nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay nagningas, at ang kanyang presensya ay lalong bumigat,
tila ang mismong lupa ay sumasailalim sa kanyang kapangyarihan. At sa isang iglap, sumabog ang kanyang enerhiya. Napaatras si Mang Isko, halos matumba sa lakas ng alon ng dilim na tumama sa kanya. Ang liwanag na bumabalot sa kanya ay bahagyang kumupas, at ang kanyang tuhod ay halos sumayad sa lupa. "Mang Isko!" sigaw ng ibon. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, muling nagningning ang kanyang dibdib, mas maliwanag kaysa dati. Parang may apoy na muling nagliyab sa loob niya, pinipigilan siyang sumuko. "Hindi pa ako tapos," hingal niyang sabi. Sa kabila ng lakas ng kalaban, pilit siyang tumayo. Napansin iyon ng nilalang at sa unang pagkakataon, tila may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Bakit ka patuloy na lumalaban?" tanong nito. "Wala kang mapapala rito. Hindi mo ito laban." Tahimik na tumingin si Mang Isko sa ibon at saka muling humarap sa nilalang. "Hindi man ito ang laban na pinili ko," sagot niya. "Ito naman ang laban na hindi ko kayang talikuran." Sa kanyang likuran, ang ibon ay tuluyang umangat sa hangin. Ang kanyang mga pakpak ay ganap ng nakabuka at ang kanyang liwanag ay sumabog sa isang nakakasilaw na sinag. Ang buong kubo at maging ang paligid nito ay nabalot ng maliwanag na enerhiya. "Mang Isko," wika ng ibon, "ang lakas ko ay hindi sapat kung ako'y nag-iisa, ngunit sa iyo, nagiging buo ito." Unti-unting nag-ugnay ang kanilang liwanag, ang kapangyarihan ng ibon at ang katatagan ng puso ng magsasaka ay nagsanib. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat, nagtulak sa dilim pabalik. Napaatras ang nilalang, malinaw ang pagkagulat sa kanyang anyo. "Hindi ito maaari." "Posible," matatag na sagot ni Mang Isko. Sa sandaling iyon, ang simpleng magsasaka at ang mahiwagang ibon ay hindi na lamang magkaibigan. Sila ay naging isang puwersa na pinagbuklod ng kabutihan at lakas ng loob. Ngunit sa kabila ng kanilang bagong lakas, ramdam pa rin ang panganib. Ang nilalang ay hindi pa sumusuko, at ang tunay na sukdulan ng kanilang laban ay papalapit pa lamang. Sa gitna ng naglalabang liwanag at dilim, tila pansamantalang tumigil ang oras. Ang hangin ay hindi na kasing lakas, ngunit ang bigat ng kapaligiran ay nananatili. Nakatayo si Mang Isko, hinihingal ngunit matatag, habang ang mahiwagang ibon ay lumulutang sa kanyang tabi, naglalabas ng liwanag na tila isang kalasag laban sa lumalapit na panganib. Sa kanilang harapan, ang nilalang ay unti-unting bumangon muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito agad sumugod. Sa halip, ito'y tumawa, mahina, ngunit puno ng pait. "Hindi ninyo nauunawaan," wika nito. "Hindi ninyo alam kung saan ako nagmula at kung bakit ko ito ginagawa." Nagkatinginan si Mang Isko at ang ibon. "Kung ganoon," sabi ng magsasaka, "sabihin mo sa amin." Sandaling natahimik ang nilalang, tila ba may pinipiling alalahanin mula sa nakaraan. Ang kanyang anyo ay bahagyang kumaluskos, at ang maitim na ulap na bumabalot sa kanya ay tila kumalma, hindi na kasing marahas gaya ng dati. "Ako ay minsan ding tagapangalaga," simula nito. Napakunot ang noo ni Mang Isko. "Tulad niya?" tanong niya, sabay tingin sa ibon. "Oo," sagot ng nilalang. "Ngunit hindi tulad niya, ako'y iniwan." Unti-unting nagbago ang tono ng kanyang tinig, mula sa galit, naging mabigat, puno ng hinanakit. "Noon, ako ang tagapagbantay ng kabundukan. Ako ang nagbibigay buhay sa mga puno, sa mga hayop, sa bawat hibla ng damo. Ngunit nang dumating ang mga tao, nagbago ang lahat." Tahimik na nakinig si Mang Isko.
Pinutol nila ang mga puno, sinira ang lupa, kinuha ang lahat ng walang paggalang at ako'y nakalimutan. Ang paligid ay tila naging mas malamig. Sinubukan kong protektahan ang aking nasasakupan, pagpapatuloy nito, ngunit wala akong nagawa. Unti-unti, nawala ang aking lakas. Hanggang sa isang araw, ako'y tuluyang naglaho sa liwanag. Pero hindi ka tuluyang nawala, sabi ng ibon. Hindi, sagot ng nilalang. Ako'y muling isinilang, ngunit hindi na bilang tagapangalaga. Ang kanyang mga mata ay muling nagningas, kundi bilang paghihiganti. Isang malakas na hangin ang muling umihip, tila sumasang-ayon sa kanyang galit. Napabuntong hininga si Mang Isko. Kaya gusto mong kunin ang kapangyarihan niya para ibalik ang nawala sa'yo? Hindi lamang iyon, malamig na sagot ng nilalang. Gusto kong iparamdam sa mundo ang sakit na naranasan ko. Tahimik na yumuko si Mang Isko, tila pinag-iisipan ang kanyang narinig. Sa kabila ng panganib, naramdaman niya ang bigat ng kwento ng nilalang. Isang kwento ng pagkawala, ng pagkabigo, at ng sakit na hindi napansin. Ngunit sa huli, muli siyang tumingala. Maaaring tama ka sa iyong nararamdaman, sabi niya. Ngunit mali ang iyong paraan. Nagalit ang nilalang. At ano ang alam mo sa sakit na mawalan? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, marahan niyang hinawakan kanyang dibdib. Nawala sa akin ang asawa ko, tahimik niyang sabi. Araw-araw, ramdam ko ang lungkot. Araw-araw, gusto kong sumuko. Natahimik ang paligid. Pero pinili kong magpatuloy, dagdag niya. Hindi para kalimutan ang sakit, kundi para bigyang halaga ang natitira. Ang liwanag sa paligid niya ay muling luminaw. Hindi mo kailangang sirain ang mundo para lamang maibsan ang iyong sakit. Sandaling natahimik ang nilalang. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, ang dilim sa kanyang anyo ay hindi agad nawala. Napakaganda ng iyong paniniwala, sabi nito, ngunit huli na para sa akin. Muling lumakas ang kanyang presensya. Kung hindi ko makukuha ang kapangyarihan niya, sisiguraduhin kong walang makakagamit nito. Sa isang iglap, muli itong sumugod. Mas mabilis, mas mapanganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang lakas ang laban. Ito ay laban ng paniniwala. At sa gitna ng unos, magtatagpo ang dalawang landas, ang landas ng paghihiganti at ang landas ng pag-asa. Mabilis na sumugod ang nilalang, taglay ang matinding galit na tila kayang lamunin ang lahat ng nasa paligid. Ang hangin ay naging matalas at ang lupa ay bahagyang yumanig sa bawat galaw nito. Ang kanyang anyo ay mas naging malabo. Tila isang ulap ng dilim na may sariling isip at layunin. Mawawala ang lahat kung hindi kita makukuha, sigaw nito. Sa harap ng nagngangalit na puwersa, nanatiling matatag si Mang Isko. Ang liwanag na bumabalot sa kanya ay muling sumiklab, ngunit halata ang pagod sa kanyang katawan. Ang bawat paghinga ay mabigat, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa kanyang tabi, ang mahiwagang ibon ay lumilipad. Ang kanyang liwanag ay mas maliwanag kaysa dati, ngunit may kapalit. Mang Isko, wika nito, kailangan na nating tapusin ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng magsasaka. Hindi inaalis ang tingin sa papalapit na nilalang. May sandaling katahimikan. May isang paraan, ngunit may kapalit, sagot ng ibon. Hindi nag-atubili si Mang Isko. Ano man iyon gagawin natin. Ngunit umiling ang ibon.
Hindi mo mauunawaan agad, sabi nito. Ang kapangyarihang taglay ko ay hindi lamang para sa paggaling o pagbibigay buhay. Maaari ko ring ibigay ang lahat ng aking lakas sa isang sandali upang tuluyang pawiin ang dilim. Napahinto si Mang Isko. At ano ang kapalit? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Tahimik ang ibon. At kung gawin mo iyon, mahina niyang dagdag. Mawawala ka, hindi ba? Hindi agad sumagot ang ibon. Ngunit sa kanyang katahimikan, malinaw ang sagot. Wag, mariing sabi ni Mang Isko. May iba pang paraan. Wala na, sagot ng ibon. Hindi na siya mapipigilan sa karaniwang paraan. Ang dilim sa kanya ay masyado nang malalim. Sa harap nila, ang nilalang ay papalapit na. Ang kanyang presensya ay halos sumasakop sa buong paligid. Magpaalam ka na, malamig nitong sabi. Ngunit hindi natinag si Mang Isko. Hindi kita hahayaan, sabi niya sa ibon. Hindi kita iniligtas para mawala ka lang. Isang banayad na liwanag ang bumalot sa paligid nila. At hindi mo ako iniligtas ng walang dahilan, sagot ng ibon. Ang kabutihan mo ang nagbigay sa akin ng lakas upang umabot sa puntong ito. Unti-unti itong lumapit kay Mang Isko at sa unang pagkakataon, marahang dumapo sa kanyang balikat. Ang bawat buhay ay may hangganan, wika nito. Ngunit ang kabutihan, hindi iyon nawawala. Naramdaman ni Mang Isko ang init ng ibon, isang init na puno ng kapayapaan at pasasalamat. Salamat, mahina nitong sabi. Hindi pa ito ang wakas, pilit na sagot ni Mang Isko, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, sumiklab ang liwanag. Isang nakakasilaw na sinag ang bumalot sa ibon na unti-unting lumalaki, lumalakas at sumasakop sa buong paligid. Ang dilim na papalapit ay tila napaatras, napigilan ng biglaang paglabas ng napakalakas na enerhiya. Ano ito? Sigaw ng nilalang. Ang liwanag ay hindi lamang maliwanag. Ito ay may dalang kapayapaan, init at isang puwersang hindi kayang tumbasan ng galit. Mang Isko, ang huling tinig ng ibon ay umalingaw-ngaw. Maniwala ka sa kabutihan. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Tinamaan nito ang nilalang na agad na pasigaw sa sakit. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Tila tinatangay ng isang puwersang hindi niya kayang labanan. Hindi maaari. Ungol nito habang unti-unti itong naglalaho. Kasabay nito ang liwanag ay unti-unting humina. At sa gitna ng katahimikan, naiwan si Mang Isko nakaluhod sa lupa, hawak ang kawalan. Ang ibon ay wala na. Ngunit ang laban ay tila nagkaroon ng wakas. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang unos ay tila napawi at ang madilim na kalangitan ay muling luminaw. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay at ang sinag ng araw ay marahang bumagsak sa basang lupa ng bukid ni Mang Isko. Ngunit sa gitna ng bagong liwanag, may isang pusong nananatiling mabigat. Nakaluhod si Mang Isko sa harap ng kanyang kubo o kung ano ang natira rito. Ang dating tahanan ay halos wasak, ang mga dingding ay nagkalasog-lasog at ang bubong ay bahagyang gumuho. Ngunit hindi iyon ang kanyang iniinda. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa lupa, tila hinahanap ang isang bagay na hindi na maibabalik. Wala ka na, mahina niyang bulong. Ang hangin ay dumaan ng marahan, tila may dalang alaala ng isang kaibigang nawala. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, pinahintulutan ni Mang Isko ang kanyang sarili na maramdaman ang sakit. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit ang katahimikan ng kanyang pagdadalamhati ay mas mabigat kaysa anumang ingay. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting inayos ni Mang Isko ang kanyang kubo. Muling itinayo ang mga dingding, inayos ang bubong, at tinipon ang mga natitirang gamit. Sa kabila ng kanyang pagkawala, hindi siya tumigil. Dahil iyon ang kanyang ipinangako na magpapatuloy. Ngunit kahit abala ang kanyang mga kamay, ang kanyang puso ay nananatiling may puwang na hindi mapunan. Sa tuwing siya ay napapatingin sa bintana kung saan madalas dumapo ang ibon, naroon pa rin ang alaala nito, maliwanag, buhay at puno ng kabutihan. Isang hapon, habang siya ay nagtatanim muli sa kanyang bukid, napansin niyang ang lupa ay mas mataba, mas masigla kaysa dati. Ang mga punla ng palay ay mabilis tumubo at ang paligid ay tila nabuhay sa kakaibang paraan. Napahinto siya. Naalala niya ang sinabi ng ibon. Ang kabutihan, hindi iyon nawawala. Sa sandaling iyon, isang banayad na liwanag ang dumampi sa kanyang kamay. Hindi ito kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang maramdaman niya ang init. Napatingin siya sa kanyang palad. May isang maliit na balahibo, kumikinang sa sinag ng araw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ba'y... Hindi siya nakapagsalita, ngunit ang kanyang puso ay unti-unting napuno ng pag-asa. Biglang umihip ang hangin, ngunit hindi ito malamig o mabigat. Ito ay banayad, tila may dalang mensahe. At sa malayo, sa ibabaw ng kanyang bukid, may isang mahinang liwanag na dumaan, mabilis, ngunit sapat upang makita. Napangiti si Mang Isko sa kabila ng kanyang luha. Hindi ka tuluyang nawala, bulong niya. Muling sumigla ang kanyang puso. Dahil sa kabila ng sakripisyo, may naiwan. Isang alaala, isang biyaya, at isang liwanag na patuloy na gagabay sa kanya. Lumipas ang mga buwan, at ang dating tahimik na bukid ni Mang Isko ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masigla at mas makulay kaysa dati. Ang mga palay ay sagana, ang lupa ay tila may sariling sigla, at ang hangin ay may dalang kakaibang kapayapaan na hindi maipaliwanag ng sinuman. Ang kanyang kubo ay muli ring naitayo, hindi na kasing bago, ngunit mas matibay, mas maayos at puno ng alaala. Sa bawat sulok nito ay nakaukit ang kwento ng kanyang pinagdaanan. Ang laban, ang sakripisyo, at ang kabutihang nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-iisa. Bagamat wala na ang mahiwagang ibon sa kanyang tabi, nararamdaman pa rin niya ang presensya nito. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat sinag ng araw, at sa bawat pag-usbong ng buhay sa kanyang bukid. Mula noon, naging kilala si Mang Isko sa kanilang baryo. Hindi lamang bilang isang masipag na magsasaka, kundi bilang isang taong may kakaibang biyaya. Maraming napapansin ang mga taga roon. Ang kanyang ani ay hindi nauubos, ang kanyang lupa ay hindi natutuyo, at ang kanyang mga pananim ay tila laging pinagpala. Ngunit kailanman, hindi niya inangkin ang lahat ng iyon. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang ani sa mga nangangailangan. Tumulong siya sa mga kapwa magsasaka, nagturo ng kanyang mga natutunan at nagbigay ng pag-asa sa mga nawawalan na nito. Ang biyayang natanggap ko, madalas niyang sabihin, ay hindi para sa akin lamang. At sa bawat pagtulong niya, tila mas lalong lumalakas ang kakaibang liwanag sa kanyang paligid. Isang umaga, habang siya'y naglalakad sa kanyang bukid, napansin niyang may isang maliit na ibon na nakadapo sa isang tangkay ng palay. Ito ay payak lamang sa itsura, walang kakaibang liwanag, walang makukulay na balahibo.
Ngunit nang ito'y tumingin sa kanya, napatigil si Mang Isko. May pamilyar sa mga mata nito. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi gumagawa ng bigla ang galaw. "Bumalik ka ba?" Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang ibon, ngunit ito'y lumipad, umikot sa kanyang ulo at muling dumapo sa kanyang balikat, eksaktong tulad ng dati. Napangiti si Mang Isko. Hindi niya kailangan ng salita. Dahil sa kanyang puso, alam niya ang katotohanan. Ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nagbabalik sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang panahon, at sa mga taong patuloy na naniniwala. Sa gitna ng kanyang bukid, sa ilalim ng maliwanag na langit, ang isang simpleng magsasaka ay nakatayo. Hindi na lamang bilang tagapagtanim ng palay, kundi bilang tagapagtanim ng kabutihan. At ang kwento ng kanyang buhay ay patuloy na isusulat. Hindi sa tinta, kundi sa mga pusong kanyang natulungan. Wakas.